Samantala, puntahan na po natin ang ating kasamang si Jam Sisante na mag-uulat naman mula sa Senado ukol pa rin po sa hearing na gaganapin ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin ng $81 million na laundering money. Jam? Yes, Connie, magsasaoli daw ang remittance company na PhilRem ng pera sa Bangladesh, sabi niya Bangladesh Ambassador John Gomes. Sa isang ambush interview bagong ikalimang pagdinig ng Senado sa money laundering scam, sinabi ni Gomes na napag-alaman nila na magsasaoli ang PhilRem ng pera maliban pa sa naunang ipinangako na 10 million pesos na kita ng PhilRem sa transaksyon sa pag-remit ng $81 million. Sa ngayon, hindi pa raw alam ni Gomes kung magkano ang isasoli ng PhilRem. Ipapadaan daw ito sa Anti-Money Laundering Council. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung anong halaga ang isasoli ng PhilRem. Sa mga nakaraang pagdinig kasi, giniit ng mag-asawang bautista ng PhilRem na wala lang natitirang pera sa kanila dahil ibinigay na raw nila lahat sa casinos at sa gambler na si Wei Kang-soo. Pero matatandaan nga natin na ang aligasyon ng junket agent na si Kim Wong ay meron pang $17 to $18 million na nanatili sa PhilRem. Sa pagdinig na yung araw ay dumalos si BIR Commissioner Kim Henares at sinabi niyang tinitignan na raw ng BIR ang records ng mga nabanggit na personalidad dito sa money laundering scam. Connie? Yes, Jam. Meron kasing mga naririnig din tayo na mga nagsasabi mula din sa ibang mga sources natin na nagtatry na daw dumiretso di umano ang PhilRem sa Bangladesh para isaoli nga itong sinasabi na pera. Ang tanong ng marami, nabanggit mo kasi na idadaan pa rin to sa AMLAC, bagamat may mga ganung usapin. Meron ba tayong na kumpirma mula naman sa Bangladesh kung nagtatry na makipag-usap sa kanila diretso ang PhilRem? Connie, kanina tinanong natin ng diretso si Ambassador John Gomes kung direkta ba silang kinausap ng PhilRem para sa pagsaoli ng perang ito, pero medyo vague yung sagot niya. Sabi niya, meron naman daw silang komunikasyon sa lahat ng mga parties or partido na involved dito sa scam na ito, allegedly involved dito sa scam na ito. So hindi niya rin direktang sinagot kung lumapit ba sa kanila muna yung PhilRem, basta ang sabi niya, ang pera daw ay kailangan niyang ipadaan doon sa Anti-Money Laundering Council. Yes, nakahuhunan din ba natin ng pahayag naman ang PhilRem ukol dito sa umiikot din na balita na all the while ay sinasabi nilang wala sa kanila itong 18 million na nawawala di umano at sinasabi nga na kay Kim Wong supposedly nagtuturuan sila diyan, pero yun nga daw ang isa sa oli maramang ng PhilRem na sinasabing perang sobra bukod doon sa 10 million na sinasabi nilang kinita nila dito. Yes, Connie, kanina kasi wala pa yung PhilRem doon dito sa session hall. So kanina nagkaroon lang tayo ng pagkakataon na i-ambush interview si Ambassador John Gomes. Hindi pa natin sure kung dumaan ba sa ibang entrance yung mga representative ng PhilRem, pero ngayon ay nagsasagawa na ng pagdinig kakasimula lang at susubukan natin kunin yung panig ng PhilRem pagkatapos ng pagdinig. Connie. Okay, Jam, pakisabi lang sa amin, sino ba yung mga inaasahan natin ng mga junket operator na mula sa casino na isasala ngayon? Yes, Connie. Tulad ng mga nakalaang pagdinig, syempre si Kim Wong, isang junket agent. Meron ding, imbitado din yung ibang junket operators doon sa Soler, pero ang expected ay yung mga abogado lang muna nila yung mga dadalo ngayong araw, Connie. No show pa rin si Wei Kang-soo na parating nababanggit sa bawat pagdinig? Wala pa rin, Connie, sa ngayon. Hinahanap pa raw ng mga otoridad, inaalam pa nila kung nasaan talaga itong si Wei Kang-soo, kung nakaalis ba ito ng bansa o kung nananatili ba ito, Connie. Nandyan pa rin ba ngayon si Maya Daguito at ganun din syempre ang RCBC President na si Mr. Tan? Connie, kanina as of nung pagtingin natin sa session hall, hindi ba natin nakita sa Daguito, pero sila RCBC President on leave, Lorenzo Tan, nandun siya sa session hall, dumating siya. At imbitado pa rin si Daguito. Kasi syempre tatanungin din natin ang reaksyon din ng kampo nila dahil nagdemanda na rin ng libel itong si Tan laban sa kanya. Bukod dyan, Jam, ano pa ba ang kasalukuyang nagaganap sa nakikita mo ngayon at sino pa yung mga bago kung meron pa man na mga nakikita nating personalidad dyan? Yes, ngayon, Connie, sinasabi tinatawag ni Committee Chair TJ Gengona, yung director ng Bangladesh Bank. So, siya mismo ay baka tanongin din dito sa pagdinig tungkol dun nga sa nanakaw na pera mula sa kanila.
Alright, Jam. Kami bibitiw muna sa iyo para magawa mo na muna ang iyong pagre-report dyan. Maraming salamat, Jam Sisante.